Wendy Lucas, taga San Agustin, no? Jones Isabela. Yun, si Isabela. Ayan. Isa sa mga natin, product kung magamit. Winchester Herbal Soap. Sige, Wendy, paki-share konti lang. Nung bago pa po ako gumamit ng Winchester soap, marami po akong tigiawan. Pero nung nagsimula na po, unti-unti pong nawala. Hanggang ngayon po, medyo na-maintain na. Saka maganda rin po yun sa mga ringworm. Yun po sa balat. Maganda po talaga. Kaya nire-recommend ko yun po yung Winchester soap sa maraming mga tao. Bali, si Wendy ay medical student, third year na. No? Okay, thank you. Ako po ay nagpapatuto at ang totoong testimonyong nakuha ko sa sabong ito na Queen Easter. Hindi lamang pampaputi sa balat at pampaganda kung ano-ano pa, etc. etc. Ang dami mo pa rin makukuha maliban doon sa pinaganda mo ng katawan at meron akong natuklasang bago. Umpisa nung gamitin ko ito, ini-introduce ito ng misis ko. Ang sabi niya, medyo ang balat mo ay hindi naman kasing inam ng balat ko. Subukan mo kaya itong Easter. Nagdalawang isip ako. Sabi ko, hindi naman ako babae para magpaganda. Bagay lamang ito sa mga babae talaga. Ngunit, napapansin ko rin, dahil kulay brown yung aking, sobrang kulay brown, parang sunog na sunog, sinubukan ko mag-Queen Easter. At tunay nga, nung pagkatapos kong maligo, tinignan ko sa salamin kung gaano how it is really work out. At nag-work out nga, nakita ko medyo gumandang lalaki nung una, kalaunan, lalo akong gumandang lalaki nung madalas ko nang gamitin ng sabon. Now, isang bagay na natuklasan ko, hindi lamang pumuti ang balat ko, although ngayon medyo nabilad ako sa araw, kaya medyo nagkulay brown na naman, pero kada bagong maligo ako, pakiramdam ko, parang nagpalit ako ng balat dahil medyo gumiginaw ang pakiramdam ko. At ito pa ang natuklasan ko. Alam nyo ba, nung una, nung magtanong ako sa isang dermatologist at isang bihasa sa mga kung ano-ano na hindi naman to pwedeng maitago, may edad na talaga ako. Pero ang isang bagay, ayaw kong mapanot, ayaw kong makalbo. At kami ay lahing mga kalbo. Ang tiyuhin ko ay talagang walang buhok. Nalugas yung kanyang buhok sa edad na 45. Kaya ako naman, sa edad kong to, 52 na ako. At gusto kong pigilin yung pagtaas ng aking edad sa pamamagitan ng pagpapagandang lalaki. Pagkatapos, eto natuklasan ko, ang causes pala, o one of the cause na bakit nalulugas ang buhok ay sa dandruff. Kaya, noong una, nung maligo ako, parang ayaw kong kantiin ang buhok ko dahil natatakot ako magkanda lugas-lugas ang buhok ko at mahuhulog. Kada tingin ko sa strainer, nakikita ko yung buhok ko, nando doon halos lahat. Ngayon, awang-awa ako sa sarili ko. Sabi ko, kaya sumangguni ako sa isang dermatologist. At sabi ko, may kinalaman ba ito sa edad ko o ano? Ang sabi niya, aminin niyo yung talagang totoo, sir, na kayo ay nagkaedad na. Sabi ko, parang ayaw ko pang aminin na nagkaedad na ako. Meron bang mabisang gamot upang mapuksa? Sabi niya, meron kami rito pero hindi pa namin nasubukan, sir. Kung kayo naman ang sumubok nito, baka lalo kayong makalbo. Kaya wala akong ibang paraan. Tinanggap ko na ang sinabi ng isang dermatologist na, sir, matanda na kayo. Pero ayaw kong aminin, kada tingin ko sa salamin, gusto kong bumata. Kahit sa edad matanda ako, pero sa mukha, gusto kong magiging bata. Ngayon, ang pagiging bata ay hindi umaayon doon sa isang kalbo. Kaya sabi ko, mahirap ito. Kaya nandun na lang ako, parang ibinibigay ko ang sarili ko. Ngunit, nung dumating yung Easter, ito naman ang bigla-bigla kong pagka-discover na nung magsabon ako sa mukha, akala ko hanggang mukha lang at sa aking balat. Parang may limitasyon yung aking paggamit. Ngunit nung subukan kong isabon sa aking kilikili, may balahibo yung aking kilikili, of course. Pagkatapos, nung idako ko yung aking kamay sa aking ulo at sinabon ko yung aking ulo, pagkatapos noon, una, wala pa masyado akong na-discover, pero pangalawang liguan, pangatlo, hanggang sa kasalukuyan,
Ang natuklasan ko po ay mabisa palang pampuksa ng dandruff at mabisang pampuksa ng pagkalagas ng buhok. Yan po ang kainaman ng Queen Esther. Kaya kung ako sa inyo, bumili na kayo. Hindi lamang isa, maramihan na magiging distributor pa kayo. Pangalan mo, Pastor? Ako po si Pastor Bin Pila at karaniwang nagpapastor po dito sa Cebu sa isa sa mga simbahan po sa Fortress Bible Baptist Church. Kasama ng aking may bahay, kami po ay nagpapatunay ng sabong ito ay talagang hindi lamang itinuklas ng isang pastor, kundi ito ay biyaya mula sa Panginoon. Kaya kayo pong hindi pa nakagamit, inaanyayahan ko po kayo na gumamit na sa Esther at huwag na kayo magkatubili ngayon din, sapagkat baka rin katulad nyo, katulad ko rather, malulugas din ang buhok nyo. Kaya pigilan pagkalugas ng buhok. Eto, gamitin nyo Queen Esther. Pwede ibig sabihin, pag nagsabon po kayo nito, huwag patatagalin sa buhok. At ibalansin nyo po, mas mainam na gumamit kayo ng conditioner. Pagkatapos ito, pampalis ng dandruff. At ang dandruff po, sometimes ito yung causes na pagiging pagkalugas ng inyong buhok. Kaya pigilin ang pagkalugas, piligin ang pagkakalbo. Bili na ng Queen Esther. Month of August. Doon ko first time nakita si Pastora Mirna. Gumagamit ako talaga ng astringent. How many years since na nasa Maynila ako. Pero ako, ang gaganda lang, mga mukha ng mga tao na to. Kako. Nung ginagamit ni Pastor Pesci Barilio, nahiya akong magtanong, bakit ang kinis kaya mukha nito? Ano kayang ginagamit? Ang first impression ko, ano kayang ginagamit na magandang astringent? Nahiya talaga ako magtanong, kasi astringent lang kung anong brand. Ngayon biglang dumating yung pinsan niya na si Pastor Mirna. Nagsabi sila na may andaw, meron kaming pag-uusapan. Sabi ko, pag pera, wala akong pera. Hindi, ikakabuti nating lahat to, sabi ni Pastor Mirna. So, nag-start kaming tatlo at saka yung pamilya ni Pastor Barilio nag-usap-usap. Yung pala, nagpo-promo siya ng sabon. Nung nag-promo siya ng sabon, siyempre gumagamit ako ng astringent. Gusto ko naman na maiba naman yung mukha ko, no? Dahil yung astringent, pag nainitan ko, umiitim na pulang-pula, di ba? Eh, kaso makiatanda ako ng ng kinabukasan ng kasal sa katedral sa Ilagan. Sabi ng mga pictures, pero gumamit na ako yung gabi na yun, ang hapsi, para akong mabulag. Eh gusto kong gumanda nga kasi kinabog, maga, pulang-pula yan. Sabi ng mga teachers, oy, ante, ano bang nangyari sa mukha mo? Huwag kayong magtanong, nagpa-facial yan. Anong facial ang sinasabi mo? Basta meron akong nilagay na sabon na secret. Ako. Kaya nyo, pupunta ako minsan sa school o kaya dun sa bahay ninyo. Within 3 days, nakita ko natuklap yung dry skin. Hindi nagawa ng astringent yun. Within 5 days, nag-iba. Tapos yung anak kong dalaga, pero siyempre pag nagdadalaga ang ating mga anak, may mga amoy na hindi maganda. Dahil na sa uniform, ganun. Tapos bumibili ako ng roll-on para gagamitin. Pero yun ang pinagamit ko sa awa ng Diyos. Hindi ko na problema maglaban ng uniform niya kasi kung minsan yung astringent may mancha, di ba? Sa uniform. Ito lahat, tatlo kaming mga babae sa bahay, kami ang gumagamit. Kaya sabi ko naman sa mga anak ko, oy, mag-ingat naman kayo sa sabon, mahal yan. Konti-konti lang paggamit ninyo. Sabi, nagtitinda ka naman, may ganansyahan mo yan eh. Sabi, kaya I'm trying my best na makatinda rin ako ng marami. Mas as 100 a month, pero marami kaming dealer sa amin na pumasok. Kasi ang habol ko lang, meron man lang akong malilibreng sabon ng mga anak ko at saka ako. And then, nagkaroon ako ng customer na retired teacher. Siyempre, ang mga retired teacher nung araw, di ba, pag may mga tinda-tinda silang mga astringent, mga by numbers, by promo, yung mga teachers nun, kumukuha sila, di ba? Itong retired teacher na to, pinapiloso po ako. Wala naman yung bibit-bit mo na yan, sabi. Ma'am Kako, ito subukan mo. Bibigyan kita ng isang sabon, bayaran mo lang kalahati. Pag hindi maganda, okay, libre na lang. Pag hindi maganda ka, pero pag maganda, babayaran na mo 60. Lastog ka mo, Josie, sabi ganon. Eh, hindi ma'am, hindi ako naglalastog, tingin mo mukha ko. I'm still young, 35 years old, but 62 ko na. Ngayon lang nangyari, di kinuha niya. Sige ma'am, utang yan, kukunin ko, kasi nagpapautang ako doon, 15-30. Pero
Pero pag nagpapautang ka ng 15-30, at least meron kang sariling puhunan. Meron kang irolo. Pero sa totoo lang, since nag-start ako ng August, ang puhunan ko ngayon, ganansya ko na yun. Nahanapan ko na yung 100 pieces a month, 4,000 a month. Ay sabihin na natin 4,000 a month, ganansya ko na yan, puhunan ko na rin. Yun ko kabilis nagbenta ng sabon ng Queen Esther. Ngayon binalikan ko yung teacher. Sabi niya, ang ganda naman pala tong sabon na to, Jo. Sabi niya, bibili pa ako ng 2. Kas, hindi na inutang. Yun po ang produkto nating Queen Esther. Maganda itong produkto na to, hindi ka lugi. Kahit sabihin natin that is 60 pesos, pero maraming naibibigay na kabutihan ng skin natin. Kaya wag tayong maghinayang. Gawin natin lahat para makabenta tayo makabenta tayo ng marami, at ito ay pakikinabangan din ng pamilya natin, mga anak, at saka mga kumbaga sa mga parehas natin mga ate, at least makamenos sila, di ba? Lahat naman ng mga babae gusto gumanda, di ba? O, kahit sabihin mo 70 years old, pagpunta ka sa Maynila, mayroon pang nakahilig na matanda na ang laki-laki ng yung ikaw, di ba? Gusto nilang gumanda, kaya dito na lang tayo sa Queen Esther, hindi ka lugi sa 60 pesos. Yun lang po.